sa loob ng isang pribadong pasilidad ng pananaliksik sa Agham sa Arctic. Dalawang biologist ang biglang bumagsak at namatay. Ang isa pa, bagaman humihinga pa, ay may namumulang mga mata, at itim na likido ang patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig. Matapos uminom ng tubig, nagsimulang manginig ng husto ang kanyang lalamunan. Ang sitwasyong ito ay tila nagpapakita ng impeksyon mula sa isang kakaibang virus. Matapos matanggap ang balita, ang National Center for Disease Control ay agad na nagpadala ng isang pangkat ng mga nangungunang eksperto upang mag-imbestiga. Ang pinuno ay si Dr. Alan, na may malawak na karanasan sa paglaban sa epidemya. Kasama niya, bukod sa ilang veteranong eksperto, ay si Balay Ceres, isang teknikal na espesyalista, na ipinadala ng militar. Nang dumating ang lahat, personal silang sinalubong sa pintuan ni Dr. Hiroshi, ang pinuno ng pasilidad ng pananaliksik, at agad silang binigyan ng pinakamataas na antas ng access. Ang pasilidad ng pananaliksik na ito ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Mayroon itong maraming palapag. Pagdating ni Alan at ng iba pa, hindi sila nagpahinga. Agad silang nagsuot ng protective gear at naghandang tingnan ang mga nakaligtas na nahawahan. Dahil medyo espesyal ang pagkatao ng pasyenteng ito. Ang pangalan niya ay Peter, ang nakakabatang kapatid ni Dr. Alan. Pagkatapos siyang mahawa, kahit hindi siya namatay, napakasama ng kanyang mga vital signs. Lubos na nag-aalala si Alan at tinanong ang kanyang kapatid kung paano siya nahawa. Puno ng mga pulang ugat ang mukha ni Peter, at ang kanyang dugo ay itim. Bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang nagwala. Hinawakan niya ang syringe at itinutok ito kay Alan habang nag-aagawan sila. Mabilis na kumuha ng gamot na pampakalma ang assistant na si Julia at itinurok ito kay Peter, ang nagpakalma sa kanya pansamantala. Bagamat walang nasaktan sa insidenteng ito, hindi maiwasang makaramdam ng takot ang lahat. Bakit naging ganito si Peter? Anong virus ba ang nakuha niya? Pagkatapos magpahinga sandali, tahimik na pumunta ang lahat sa morgue. Plano nilang tingnan ang dalawang namatay na pasyente. Ngunit pagbukas pa lang ng body bag, nanlaki ang mga mata ng lahat. Isang malaking itim na likido ang umagos palabas, at ang bangkay sa loob ay naging buto. Lalo itong nagpakaba sa lahat. Hindi pa sila nakakita ng virus na kayang tunawin. Dahil mabilis ang pangyayari, inatasan ni Alan si Doreen, isang eksperto, at si Balay Ceres, isang kinatawan ng militar, na pumunta sa laboratorio ni Peter para mangalap ng mga ebidensya. Dito, mga dagalang na ginagamit sa eksperimento ang nakita, walang kapakipakinabang na unggoy. Sinabi ng mga tauhan sa pasilidad na nagsasagawa sila ng mga eksperimento. Hindi pa sila gumamit ng unggoy. Nagkatinginan ng dalawa ng may pagtataka, malinaw na may ilang pagdududa na ang nabuo. Hindi nga nasayang ang pagiging eksperto ni Doreen. Sa pamamagitan ng isang simpleng pagsusuri sa mga daga, kinumpirma niya na ang kakaibang virus ay hindi nakakahawa sa pamamagitan ng hangin. At confident na tinanggal ang helmet pagkatapos ng maingat na paghahanap. Natuklasan nila sa kurbadang tubo ng drainage ang mga balahibo ng unggoy, na nagpapatunay na tiyak na gumamit ng mga unggoy ang laboratorio para sa mga eksperimento. Kailangan mong malaman na isa ito sa iilang hayop na maaaring maglipat ng virus sa tao, ngunit bakit nila sinadyang itago ito? Sa pagdududa, nagsimulang maghanap sina Doreen at Balay Ceres ng kulungan ng mga unggoy. Sa dulo ng pasilyo, isang malaking pinto ang hamarang sa kanila. Gusto nilang buksan ngunit sinabing wala silang access. Ang sundalong si Balay Ceres ay may iba't ibang paraan para gamitin ang pampalamig na likido para buksan ang mga kandado ng pinto. Ito ay isang napakagulong imbakan. Sa loob ay puno ng mga walang lamang hawla na may mabahong amoy. Naamoy ni Doreen na dito kinukulong ang mga unggoy para sa eksperimento. Ngunit hindi niya alam kung bakit nabuksan ang mga hawla mula sa loob. Sa sandaling iyon, isang anino ang dumaan, napagtanto ni Doreen na ito ay isang unggoy. Habang naghahanda siyang lumapit, hindi niya inaasahan na bigla itong sumugod. Buti na lang at mabilis na nakapag-react si Balay Ceres at napatumba ang unggoy sa isang hampas. Agad na kinumpirma ni Doreen na wala siyang sugat. Ngayon lang niya napansin ang kakaibang kalagayan ng unggoy. Nakita niyang patuloy na nanginginig ang lalamunan nito. Ang sintomas na ito ay halos kapareho ng kay Peter pagkatapos mahawa. Naramdaman din ng assistant na si Julia na may mali. Tiningnan niya ang logbook ng pasyenteng si Peter. Habang tinatanong ang pinuno ng pasilidad, si Dr. Hiroshi, kung ano ba talaga ang ginagawang proyekto ni Peter. Hindi na itinago ng kabilang partido na ang pananaliksik ni Peter ay may kinalaman sa genetic mutation. Nagulat si Julia nang marinig ito. Ito ay isang high-risk research project. Ang team leader na si Alan ay nasa dormitoryo na ni Peter.
May mga larawan ng dalawang magkapatid noong bata pa sila na nakasabit sa dingding. Pagkatapos buksan ng computer, nakita niyang maraming experimental logs ang nakaimbak sa loob. Binuksan niya ang isa nang hindi sinasadya. Puro ito mga pagbabahagi ng araw-araw na karanasan. Ngunit ang isang kilos ng kamay sa loob ay mabilis na nakakuha ng atensyon ni Alan. Ito ang signal na madalas gamitin ng dalawang magkapatid noong sila'y bata pa. Ibig sabihin, may panganib dito, umalis na kayo. Sa sandaling ito, tumakbo ang assistant para ipaalam na may problema sa isolation ward. Nagmamadaling pumunta si Alan para tingnan at natuklasang nawala na ang pasyenteng si Peter. May butas ang kisame, na nagpapahiwatig na tumakas siya sa ventilasyon. Nagulat ang lahat dito. Si Peter kaninang umaga ay malapit ng mamatay. Paano siya nagkaroon ng lakas para tumakas? Ang namamahala, si Dr. Hiroshi. Agad na pinaandar ang emergency system at nagpakawala ng anesthetic gas sa ventilasyon. Ang plano ay ma-anesthetize muna siya para maiwasan ang impeksyon ng iba sa pasilidad. Ilang minuto lang, sapat na ang oras. Si Alan at ang gwardya ay gumapang sa ventilasyon. Madilim at masikip dito, kaya kailangan nilang gumapang para umusad. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakita ni Alan ang natitirang itim na likido sa tubo. Marahil ay iniwan ito ni Peter nang dumaan siya. Binilisan ni Alan ang paggapang at hindi nagtagal ay nakakita ng anino. Ngunit nang lumapit siya, nalaman niyang hindi ito ang taong may sakit. Hirap na hirap si Peter na hilahin ang tao palabas ng tubo. Kinumpirma niyang patay na ang tao. Ang uniforme ng gwardya at ang kamay ay nawala ng walang bakas. Kasabay nito, ang assistant ni Alan na si Julia at ang kanyang estudyanteng si Sarah, habang sinusuri ang dugo ni Peter, ay nakatuklas ng napaka-espesyal na istruktura ng virus doon. Ito ay tulad ng isang extinct na uri mula sa sinaunang panahon. Si Alan, nakara-rating lang, ay labis na nagulat. Ang virus na ito ay hindi lamang kayang mag-replicate sa sarili, kundi mayroon ding napakataas na kakayahang mag-mutate. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi agad namatay si Peter. Ngunit kung anong tiyak na pagbabago ang mararanasan niya, ay hindi malalaman. Hindi nila alam na, lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa ay nasa ilalim ng pagbabantay ng tagapamahala na si Dr. Hiroshi. Mukhang hindi siya mabuting tao. Biglang may pumasok sa silid ng pagbabantay. Ito pala ang kinatawan ng militar sa grupo ng mga eksperto, si Balay Ceres. Mukhang pareho silang nagtatrabaho sa iisang boss. Narito siya para itago ang ilang katotohanan sa pasilidad. Pagkatapos ay bumalik si Balay Ceres sa kanyang dormitoryo. Kinuha ang mga pyesa na nakatago sa kanyang backpack at mabilis na binuo ang isang signal transmitter. Malalaki ang hakbang niyang lumabas sa research facility. Habang naghahanda para sa pag-install at pagsasaayos, bigla niyang nakita ang maraming bangkay ng unggoy, na nagyelo at naging estatwa. Narito pala silang lahat. Habang abala ang lahat, si Peter, na nahawahan ng sakit, ay nakasuot ng uniforme, at kalmadong naglalakad sa pasilyo. Nang dumaan siya sa isang silid, kinuha niya ang isang putol na braso at ginamit ang access doon upang buksan ang pinto ng silid. Agad na umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa loob. Hindi alam kung bakit hindi nasaktan ang 5 empleyado ng laboratorio. Pinilit lang sila ni Peter na magdikit ang bibig, na parang sinasadya niyang ipasa ang virus. 2 sa kanila ang tumakas din matapos umalis si Peter. 3 malas na tao na lang ang naiwan para i-quarantine. Kahit na nagpakita sila ng matinding pagtutol, hindi sila pinansin. Si Alan at ang mga gwardya ay nagsimulang mag-inspeksyon ng mga silid. Umaasa silang mahanap agad si Peter at ang 2 pinaghihinalaang nahawaan na tumakas. Sa kabutihang palad, nakita nila ang isa sa mga tumakas sa hagdanan. Walang awa siyang dinakip ng gwardya na parang kriminal. Ang ibang staff ay labis na natakot nang makita ito. Gusto ng lahat na umalis sa research facility, ngunit hindi sila pinayagan ni Alan. Hindi pa rin malinaw kung saan nagmula at paano kumakalat ang virus. Sino mang umalis sa pasilidad ay maaaring magpakalat ng virus sa labas. Ang mga salitang ito ay makatwiran, kaya't ang lahat ay sumunod na bumalik sa kanilang mga dormitoryo upang maghintay ng balita. Ngunit ang takot ay patuloy na kumakalat. Sa oras na ito, si Doreen ay nasa laboratorio, kinakalkula ang rate ng impeksyon ng virus. Bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likod niya at lumingon. Ito ang isa pang nakatakas, at nakita niyang mapatla ang mukha nito at namumula ang mga mata. Mukhang isang taong nahawaan, patuloy na bumubulong, na lahat ay manloloko, at biglang sumugod kay Doreen. Matapos may tulak, bigla siyang bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Muli na namang nakaligtas si Doreen at palihim na nakahinga ng maluwag.
Dali-dali nilang dinala ang babae sa isolation room, ngunit ang 3 malas na taong naka-isolate ay agad na hindi natuwa, lalo na ang isa sa kanila ay nagpapakita na ng sintomas ng impeksyon. Nakita ito ng estudyante ni Alan na si Sarah kaya tumakbo siya sa batika para kumuha ng pain reliever. Ngunit pagdating niya sa istante, ang orihinal na nahawa ang tao. Biglang lumitaw si Peter, mabuti na lang at may bakal na harang na pumihil sa kanya, kaya hindi siya nakapasok para manakit ng iba. Pagkatapos magkatitigan ng tahimik ng ilang segundo, tumalon si Peter sa ventilasyon. Narinig ni Alan, na hindi kalayuan, ang ingay at nagmadaling tumakbo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-alo, unti-unting kumalma si Sarah. Biglang may nakapansin ng nagamit na bote ng gamot pampakalma sa isang sulok. Nagulat si Alan dito, baka gising pa si Peter. Kung hindi, bakit niya gagamitin ang gamot para iligtas ang sarili niya? Hindi niya maiwasang magduda kung ano ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, sinusuri ng assistant na si Julia ang mga talaan ng eksperimento ni Peter at natuklasan niyang nag-inject siya ng gamot na tinatawag na Norvac A at Norvac B sa mga daga, ngunit pagkatapos ay hindi na niya itinala ang mga resulta ng eksperimento. Dahil dito, napagtanto ni Julia na may mali, kaya't nagmadali siyang hanapin ang 2 gamot na ito at nagpa siya na ulitin ang eksperimento sa mga daga. Mabilis na nakuha ang mga resulta. Ang mga daga na nabigyan ng Norvac A ay namatay lahat. Ito ay halos kapareho ng kondisyon ng 2 unang namatay na natagpuan. Ang mga daga na tinurukan ng Norvac B ay nakaligtas, ngunit nagpakita ng mga sintomas ng impeksyon. Ang mas ikinagulat ni Julia ay ang isa sa mga daga ay naging napaka-agresibo, at nakalusot sa salaming hawla at sinimulang atakihin ang ibang mga daga. Ang hindi makontrol na pagkabaliw na ito ay halos kapareho ng pasyente 0. Si Peter ay isang perpektong host para sa pagkalat ng virus. Si Alan ay lubos na nawalan ng kontrol matapos marinig ang ulat, at dali-daling tumakbo upang tanungin ang pinuno ng pasilidad, si Dr. Hiroshi. Bakit ninyo itinago ang eksperimento sa mga unggoy? Bakit ninyo pinag-aaralan ng isang nakakahawang virus? Hindi nagpaliwanag si Dr. Hiroshi. Sa halip ay sinisipa niya si Alan sa kapabayaan. Ang orihinal niyang intensyon ng mag-ulat sa Center for Disease Control ay upang magkaroon ng mga eksperto na darating upang kontrolin ang pagkalat ng virus, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lumalala. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na may mas masahol pa na mangyayari. Sa isolation room, nakakulong ang mga pinaghihinalaang nahawaan. Ang 3 taong naka-quarantine, tulad ng napagkasunduan, ay biglang nagkagulo. Kinontrol si Sarah at ang mga tagapag-alaga, at mabilis na tumakas mula sa quarantine room. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga taong inaatake. Ang tagapamahala ng pasilidad ay maaari lamang magpalakas ng paghahanap, habang naghahanap ng paraan upang i-quarantine ang mga pinaghihinalaang nahawaan. Ngunit limitado ang mga quarantine room sa pasilidad, kaya napilitan silang gamitin muli ang lumang palapag na matagal ng selyado. Dito ay kumpleto ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa pamumuhay. Bukod pa rito, ganap itong nakahiwalay sa ibang palapag. Dati ay isang laboratorio para sa nuclear fusion research. Ngunit dahil sa paghinto ng proyekto, ito ay inabandona. Masasabing ito ang pinakaangkop na lugar para sa quarantine. Sa kasalukuyan, 18 katao ang kumpirmadong pinaghihinalaang nahawaan, at 3 pa ang tumakas habang pinag-uusapan ng lahat ang susunod na hakbang. Biglang lumitaw ang isang babaeng may maputlang mukha. Siya ay isa sa mga unang pasyente na nahawaan ng pasyente 0. Pagkatapos ay palihim siyang tumakas mula sa quarantine room. Hindi ko akalain na bigla kang lilito dito. Sa itsura mo, mukhang nahawa ka na. Dumating ka para humingi ng tulong, pero biglang nagpaputok ang security captain. Hindi ka binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Nakita ni Alan na nasugatan at bumagsak ang kalaban. Nagmadali siyang lumapit para gamutin ang sugat. Sa tingin niya, hindi dapat ganoon kalupit ang pagtrato sa pasyente. Pero iginiit ng security captain na tama ang ginawa niya. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng pinuno. Nagalit si Dr. Alan nang marinig ito at sinabi, kung mangyari ulit ito, agad niya itong iiwanan. Kahit sinabi niya ito, ang trabahong kailangang gawin ay hindi pwedeng iwanan. Upang matiyak ang pagiging epektibo ng quarantine, naniniwala si Alan na kailangan lahat ay sumailalim sa screening para sa virus, kahit na dati nang kinumpirma ni Julia na ang sanhi ay ang VIP ng laboratorio.
Ngunit ngayon ay nagkaroon na ng mutation. Sinabi ng kanyang estudyante na si Sarah na aabutin ng ilang oras ang eksperimento upang makumpirma ang bagong paraan ng pagsusuri, habang ang kanyang kasamahan na si Doreen ay patuloy na nag-aaral sa mga eksperimental na unggoy. Kailangang makahanap agad ng epektibong lunas. Hindi alam kung dahil sa matinding pressure o labis na stress. Sa proseso ng eksperimento, madalas nanginginig ang mga kamay ni Sarah. Mabuti na lang at napakahusay ng kanyang propesyonal na kasanayan. Lumipas ang 3 oras matapos ang maraming paghahambing na eksperimento. Sa wakas, natuklasan ni Sarah ang paraan ng pagsubok sa virus. Napakabilis, daan-daang dosis ng reagent ang naihanda. Ang lahat ng empleyado sa pasilidad ay tinawag sa bulwagan. Sinimulan ang pagsusuri sa virus. Ang resulta ay nakakagulat. 1/4 bahagi ng mga tao ang nahawaan. Pinigilan ni Alan ang kanyang pagkamangha. Inayos niya ang mga gwardya na ilipat ang lahat ng nahawaan sa bagong bukas na quarantine floor. Isa sa mga inhinyero ay lumaban. Sinira niya ang pinto ng dormitoryo gamit ang palakol. Sumigaw siya, "Bigyan mo ako ng antidote." Nakita ng isang gwardya sa tabi niya, at mabilis siyang pinabagsak. Nagtaka si Alan at kumatok sa pinto ng dormitoryo. Lumabas ang isang eksperto na nagngangalang Philip, na nagsabi ng may pagkabahala, walang antidote. At mabilis na umalis, lalo pang nagduda si Alan, at tinanong ang pinuno ng pasilidad, si Dr. Hiroshi, kung ano talaga ang tinatawag na antiviral antidote, at pagkatapos ay nagbanta siyang ilalabas ang lahat ng nangyari sa pasilidad. Napilitan si Dr. Hiroshi na sabihin ang katotohanan. Lumalabas na ang pasilidad ay palaging nagsasaliksik ng gamot, na matagumpay na makakapatay sa lahat ng uri ng virus. Ngunit malaki rin ang epekto nito sa katawan ng tao, kaya hindi pa muna nila ito inaanunsyo. Nagulat si Alan nang marinig ito. Hindi niya inasahan na ganoon katapang ang research facility. Ang pagpapalago ng bakterya ng walang pahintulot ay labag sa batas. Nagpasya siyang anuman ang mangyari. Kailangan niyang iulat ito sa nakakataas, at humingi ng karagdagang tulong. Ngunit sinabi sa kanya ng assistant niyang si Julia na malapit sa Arctic Circle ang lugar na ito. Minsan lang sa 1 linggo sila makakakonekta sa satellite para makipag-ugnayan sa labas. Walang magawa si Alan kundi maghintay pa ng ilang araw. Kasabay nito, ang mga gwardya sa research facility, ililipat ang mga pasyente. Ngunit pagbukas ng pinto, isang pasyenteng nagwawala ang lumabas. Siya ang unang pasyenteng nabaril. Dahil sa takot, ang security captain ay hindi pa nakakita ng ganito. Nakahiga lang siya sa sahig at pinanood ang pagtakas ng pasyente. Sa pagkakataong ito, parang nagising ang isang pugad ng bubuyog. Ang mga pasyente na ililipat sa quarantine area ay nalaman na ang virus ay nagiging sanhi ng pagkawala ng katinoan. Nagsimula silang magtakbuhan. Ang maliit na bilang ng mga security guard ay hindi kayang kontrolin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, isang malakas na ungol ang narinig. Ang nagwawalang pasyente ay muling lumitaw. Nagsimulang tumakas ang lahat, at si Assistant Julia ay dahan-dahan ang reaksyon. Kinindatan niya ang pasyenteng may tuberculosis na tumatakbo patungo sa kanya. Biglang may putok ng baril at bumagsak ang pasyente. Si Alan pala ang mabilis na bumaril para iligtas siya. Ngayon, tila medyo nakakatawa. Ang pasyenteng iyon ay ang taong iniligtas niya dati. Hindi na nag-alala si Alan at hinayla si Julia para umalis. Ngunit tumanggi agad ang kalaban. Sa naganap na kaguluhan, hindi niya sinasadyang madikit sa dugo ng pasyente, kaya kailangan niyang mag-isolate. Kahit ayaw ni Alan, kailangan pa rin niyang utusan na isara ang daanan para i-isolate si Julia at ang lahat ng mga pasyente. Seryoso ang mukha niya at sinabing kapag nakakonekta na sila sa satellite, agad silang hihingi ng tulong mula sa Centers for Disease Control. Samantala, si Doreen at ang sundalong si Balay Ceres ay nagsimulang mag-aral ng mga unggoy na eksperimento. Naglagay siya ng growth factor sa dugo para dumami ang mga cell sa sapat na bilang sa maikling panahon para makagawa ng maraming eksperimento. Hindi niya inasahan na ang virus sa dugo ay mabilis na lumago, na makikita na ng mata. Agad na binuksan ni Doreen ang pampalamig, at tuluyang pinatay ang nakakatakot na virus na ito. Ilang minuto bago siya kumalma at nagtrabaho. Sa loob ng maraming taon, hindi pa nakaranas si Doreen ng ganitong sitwasyon. Dapat malaman na ang karaniwang virus ay walang enerhiya at metabolismo. Inakala niya na tiyak na may problema sa genetic sequence nito. Matapos ang isang serye ng mga pagsubok sa paghahambing, may nakita si Doreen na nakakagulat.
Ang genetic makeup ng virus na ito ay napaka-espesyal. Hindi ito resulta ng natural na ebolusyon. Para itong pinagsama-samang artipisyal na gene fragments, na maaaring magdulot ng nakakatakot na pagbabago sa tao, mula sa loob palabas. Ito ay isang kakilakilabot na krimen. Nagpasya si Doreen na agad itong iulat kay Alan, ngunit hindi niya napansin na si Balay Ceres sa tabi niya ay may madilim na mukha sa buong proseso. Nagkunwari siyang aalis, bigla niyang kinuha ang isang hiringilya at itinurok sa leeg ni Doreen. Matapos kumpirmahin na nawalan siya ng malay, sinadya niyang itulak ang istante ng mga puting daga, at ginawa niyang aksidente ang pinangyarihan. Ang lalaking ito ay pumunta sa labas ng research facility, at sinunog ang bangkay ng unggoy na may primordial virus. Kaya pala, ito ang tunay niyang layunin, sa pagpunta rito upang pagtakpan ang masamang katotohanan at hindi ito matuklasan. Si Alan ay labis na nag-aalala, pakiramdam niya ay lalong humihirap kontrolin ang sitwasyon. Umaasa siyang mas mapabilis ang araw ng koneksyon sa satellite. Habang dumadaan sa isang laboratorio, biglang may lumitaw na anino. Si Peter na naman, sa pagkakataong ito ay malinaw ang kanyang isip. Iligtas niyo ako. Nang makitang bumagsak si Peter at nawalan ng malay, agad na dinala ni Alan ang pasyente sa treatment room. Malubha ang kanyang kalagayan ngayon. Kumalat na ang virus sa buong katawan niya. Mukhang hindi na siya makakaligtas ngayong gabi. Agad na naisip ni Alan ang gamot na nasa experimental stage pa. Kung kaya nitong puksain ang lahat ng uri ng virus, siguradong magagamot nito si Peter. Agad na nagsalita si Expert Philip para pigilan siya. Ang Universal Antidote ay isa sa mga proyekto na kanyang pinamamahalaan. Bagaman kaya nitong puksain ang virus, ang survival rate ng host ay mas mababa pa sa 25%. Ngunit si Alan, sa ngayon, ay wala nang ibang magagawa kundi sumugal. Bilang isang miyembro ng pamilya na nagbigay ng antidote sa kanyang kapatid. Nang maibigay ang buong bote ng gamot, tuluyang nawala ng malay si Peter. Napakakomplikado ng damdamin ni Alan. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama, umaasa sa isang himala. Ang nakakagulat, nagmulat nga ng mata si Peter. Naiyak sa tuwa si Alan. Marami siyang gustong sabihin sa kanyang kapatid, at marami ring tanong na kailangan ng sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, natuklasan ni Dr. Philip ang virus sa katawan ni Peter. Napakababa na ng bilang nito matapos gamitin ang antidote, pero ngayon ay mabilis na itong lumalaki. Malinaw na hindi kayang ganap na patayin ng gamot ang virus. Malapit nang bumagsak si Alan, nagmamadaling tanungin ang kanyang kapatid kung ano ang ginawa niya. Ngunit sinabi ng kabilang partido na wala siyang ginawa. Ang pang-araw-araw na gawain ay ang pag-dissect lamang ng mga bangkay ng hayop. Hindi ko alam kung bakit tila interesado si Dr. Hiroshi kay Julia. Madalas niyang hinahanap si Peter para magtanong tungkol sa kalagayan nito. Pagkatapos niyang magsalita, ipinikit muli ni Peter ang kanyang mga mata, malinaw na malapit na siyang pumanaw. Nagmamadaling sumugod si Philip para iligtas ang buhay ni Peter. Ngunit nanatili itong nasa vegetative state at umaasa na lang sa life support. Samantala, si Julia sa quarantine area ay natulala ng matagal. Unti-unti siyang kumalma pagkatapos ng shock. Habang dumadaan sa hall, napansin niya ang maraming berdeng reagent na nagpapahiwatig ng impeksyon, ay naging walang kulay muli. Agad na napagtanto ni Julia na may mali sa paraan ng pagsusuri. Dahil dito, magiging mali ang pag-screen ng mga nahawaan. Maghahanda na sana siya ng ulat para kay Alan, ngunit pagkakonekta niya sa telepono, sinira ng isang tao ang transmitter sa labas. Naputol ang tawag niya kay Alan. Malakas na kumatok si Julia sa pinto ng isolation room, ngunit walang sumasagot. Bumalik siya sa bulwagan para makipag-usap sa mga nahawaan. Kailangan nilang makipag-ugnayan agad sa kanilang mga nakatataas. Isa sa mga lalaki ay napaka-pessimistic, sa paniniwalang lubusan na silang pinabayaan dito. Ang paghahanap ng sariling paraan palabas ang tunay na katotohanan. Alam niya na may control point sa palapag na ito. Ang air purification, patayin lang ito at ang buong pasilidad ay magkukulang sa oxygen. Sa oras na iyon, natural na magpapadala ang mga nakatataas para makipagnegosasyon. Ngunit sa tingin ni Julia, masyadong matindi ang pamamaraang ito. Talagang nakikipaglaro sa buhay ng lahat. Galit na galit siya pagkatapos marinig ito. Direkta niyang pinalaya si Julia mula sa malaking bulwagan. Sa pagkakataong ito, lubos na walang magawa si Julia. Sa ganito kalaking palapag ng isolation, saan siya pupunta, bigla niyang nakita sa dulo ng pasilyo ang isang taong naka-protective suit na kamakaway sa kanya. Pero nang habulin ni Julia, wala na siyang nakita. Nang hindi niya alam ang gagawin, bigla siyang nakarinig ng ingay sa di kalayuan.
Dahil sa pagkausyoso, napatingin siya at nakita ang isang infected na naghahanap ng gamit. Maingat na naghanda si Julia na umalis. Hindi niya inaasahan na biglang lumingon ang infected. Nagwawala itong tumakbo papunta sa kanya, mukhang nawala na sa katinoan. Habang tumatakas siya, dumaan siya sa isang kwarto. May humila sa kanya papasok. Ang malakas na pagkakapisil ay agad na pumutol sa kanyang braso. Ngunit ang infected ay parang walang nangyari. Dahan-dahan itong umalis. Nang bumalik ang katahimikan, medyo kinabahan si Julia. Tinitigan niya ang nakamaskarang tumulong sa kanya. Hindi niya inasahan na ang taong iyon ay isang babae na nagngangalang Anona. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila pamilyar si Anona kay Julia. Mabilis na naging malapit ang dalawa. Pagkatapos magpahinga sandali, bumalik sila sa pasilyo upang makipagkita sa mga pasyente sa bulwagan. Ngunit sa hindi inaasahan, may mga nahawa ang tao na nawalan ng malay na gumagala sa malapit, kaya natakot ang dalawang babae at hindi naglakas loob na gumawa ng anumang kilos. Napilitan silang magtago muli sa bodega kanina. Si Julia ay nagsisimula ng magpakita ng mga sintomas ng impeksyon. Ayaw niyang maghintay na lang mamatay, kaya nagpa siya siyang sumugal at lumabas para humanap ng paraan. Hindi niya inaasahan, paglabas niya sa hallway, nakita niya ang isang nasugatang lalaki. Nang tingnan niya itong mabuti, ito pala ang pinuno ng pasilidad, si Dr. Hiroshi. Lumabas na ilang oras lang ang nakalipas, ang mga nahawaan sa isolation floor ay pinatay ang air filtration system. Agad na nag-alarm ang monitoring system. Hinulaan ng team leader ng seguridad na ang mga pasyenteng naka-quarantine ang gumawa nito. Nagplano akong bumaba para ayusin ang gulo, hindi ko akalain na ang opisina ni Dr. Hiroshi ay may lihim na pinto na diretso papunta sa quarantine zone. Mabilis silang dalawa na pumunta sa control room ng kagamitan. Nadatnan nila doon ang pasyente na pinatay ang filtration system. Si Dr. Hiroshi, na may tapat na mukha, ay nangako na agad silang ilalabas sa quarantine zone. Agad silang nagtinginan at sinimulan muli ang sistema. Hindi nila inaasahan, nang dumating ang pagkakataon ni Dr. Hiroshi na tuparin ang kanyang pangako. Naghihintay sa kanila ang ilang putok ng baril. Hindi maintindihan ng captain ng seguridad. Bakit ka gumawa ng ganoon kasamang pagpatay? Naniniwala si Dr. Hiroshi na ang isang taong nagkamali minsan ay tiyak na uulitin ito. Siya ay isang perpektong halimbawa ng isang malupit at tahimik na tao. Sinabi niya sa mga gwardya na manatili at alisin ang bangkay. Habang siya ay naglakad papasok sa pasilyo, hindi niya alam kung bakit. Habang siya ay dumadaan, ang mga nagkakasakit na baliw ay hindi umatake sa kanya. Ang mas hindi inaasahan ay sinaksak ni Dr. Hiroshi ang kanyang sarili ng kutsilyo. Marahil, bilang isang nasugatan, mas madali siyang makakalapit kay Julia. Hindi lang alam kung ano ang kanyang plano. Sinabi ni Dr. Hiroshi na nagdala lang siya ng supplies sa pasyente, ngunit sinaksak siya ng pasyente. Naniwala si Julia at sinimulan siyang gamutin, ngunit limitado ang medikal na pasilidad dito. Sinabi ni Dr. Hiroshi na may kumpletong laboratorio sa dulo ng pasilyo. Doon, matatahi ang sugat. Ang hindi inaasahan ni Julia ay napakahaba ng pasilyo. Hindi pa sila nakakarating sa kalahati ng may nangyaring kakaiba. Maraming daga ang sunod-sunod na dumaan ng mabilis, na parang umiiwas sa isang nakakatakot na nilalang. Nagtaka si Anana at ibinato ang flashlight pababa. Bigla niyang nakita ang isang infected na tao na nakatayo sa dilim. Natakot ang mga tao at nagmadaling tumakbo. Ang kasama niya ay natamba. Agad na nakapasok lang sina Julia at Dr. Hiroshi sa isang kwarto. Narinig nila ang mga sigaw sa labas. Alam nilang kahit lumabas sila ay wala rin silang maitutulong. Kaya umupo na lang ang dalawa at tahimik na naghintay. Ang tingin ni Dr. Hiroshi kay Julia ay palaging may kakaiba. Sinabi niyang kamukha niya ang nawala niyang anak. Hindi sumagot si Julia. Napansin niyang wala ng ingay sa labas. Nagmamadaling ay nalalayan si Dr. Hiroshi na magpatuloy, ngunit hindi kalayuan ay may lumitaw na isa pang nahawahan. Napilitan silang bumalik sa dating silid nang makita nilang papalapit ang nahawahan. Hindi inaasahang biglang lumitaw si Yuzuru at pinabagsak ang nahawahan. Hindi nila akalain na buhay pa siya. Pagkatapos, matagumpay na dinala ng dalawa si Dr. Hiroshi sa laboratorio at sinimulan ang pagtahi sa kanyang sugat. Nang matapos ang operasyon, labis na pagod si Julia. Ang mga sintomas ng impeksyon ay lumalala rin. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, siya rin ay magiging isang walang malay na nahawahan. Sa sandaling ito, nagising si Dr. Hiroshi mula sa kanyang pagkawala ng malay. Agad na lumapit si Julia upang tingnan, at nagulat siyang makita na ang sugat na dumudugo kanina ay
Ngayon ay halos gumaling na. Sinabi ni Dr. Hiroshi ang isang makahulugang pangungusap, marahil ay maganda ang aking genes. Sa puntong ito, napansin ni Julia, na matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang kasamang si Anona. Bumantong hininga si Dr. Hiroshi at sinabing hindi nag-e-exist si Anona. Lahat ay ilusyon lamang ni Julia. Ito ang mga unang sintomas ng isang taong nahawaan ng virus, kaya hindi niya ibinunyag si Julia noon. Agad na bumagsak si Julia, gustong umalis agad sa impyernong lugar na ito, ngunit biglang nanginag ang kanyang katawan ng walang kontrol, mukhang ganap ng sumiklab ang virus. Dali-daling ay nalalayan ni Dr. Hiroshi ang babae sa laboratory table, at agad siyang ininiksyonan ng pulang gamot. Nang tuluyan nang nawalan ng malay si Julia, hinaranggan ni Dr. Hiroshi ang pinto ng laboratorio at dali-daling umalis. Sa kabilang banda, pagkatapos gamutin ni Dr. Alan ang kanyang kapatid, kahit na hindi maganda ang epekto, hindi pa rin siya sumusuko. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng antidote, naniniwala siyang marami pa itong puwang para sa pagpapabuti. Ngunit kinailangan ng maraming eksperimento sa mga hayop. Alam ni Alan na ito ang specialty ni Doreen, ngunit pagdating sa laboratorio niya, natuklasan niyang patay na ito kahit na mukhang aksidente ang eksena. Ngunit naramdaman ni Alan na hindi ito simple, kaya't hiniling niya sa security chief na pumunta sa control room para kunin ang CCTV footage, ngunit ang hindi inaasahan ay ang video footage ng CCTV sa laboratorio ni Doreen ay sinadyang masira. Kahit ang backup ay binura, malinaw na ang pagkamatay ni Doreen ay hindi aksidente. Ang security chief ay naging mas alerto nang matuklasan ng isa pang camera na si Balay Ceres ay pumasok at lumabas sa laboratorio ni Doreen. Walang duda, siya ang pangunahing sospek. Hindi alam ni Balay Ceres na malapit nang mabunyag ang kanyang krimen. Habang sinisira niya ang mga unggoy na may dalang virus, naghanda siyang humiling ng pagbabalik, ngunit sa pamamagitan ng satellite phone, binigyan siya ng bagong utos ng kanyang superior, hanapin si Dr. Jane. Walang nagawa si Balay Ceres kundi bumalik sa pasilidad ng laboratorio. Binuksan niya ang computer ni Dr. Hiroshi at nagsimulang maghanap ng mga dokumento tungkol sa isang nagngangalang Jane. Pero ang nakapagtataka, sa listahan ng mga empleyado ng pasilidad, walang nakalistang impormasyon tungkol sa taong ito. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang hepe ng seguridad. Walang takot na tinanong ni Balay Ceres ang kinaroroonan ni Dr. Jane. Mariing sinabi ng hepe na walang ganoong tao rito. Nang umalis si Balay Ceres, agad ipinagtapat ng hepe ang kanyang hinala kay Alan. Ngunit dahil wala siyang konkretong ebidensya, napilitan siyang dalhin si Alan sa dormitoryo ni Balay Ceres. Matapos ang paghahanap, nakakita sila ng isang kahon ng plastic explosives. Pinaghihinalaan ng hepe ang panlabas na satellite transceiver. Malamang ay sinira ni Balay Ceres, tapos nakakita si Alan ng satellite phone, na may maraming mensahe, kasama ang ulat tungkol sa pagpatay kay Doreen para itago ang katotohanan. Ang huling mensahe ay ang misyon na ibinigay ng nakatataas. Hanapin si Dr. Jane sa White Room. Matagal nang nagtatrabaho ang kapitan dito. Nang marinig niya ang White Room, agad niyang naintindihan. Kaya lumabas siya mag-isa sa pasilidad. Sinundan niya ang wire papunta sa isang bakanteng lote at pinindot ang isang hindi gaanong nakikitang switch. May lumabas na ilang puting glass cage mula sa lupa. Kaya pala ito ang tinatawag na White Room. Sa loob nito ay ang ulo ni Dr. Jane, at sa sandaling ito, si Balay Ceres ay biglang lumitaw at tinamaan ang kapitan ng isang stick. Nalaman niyang palihim siyang sumunod sa huling atas ng kanyang superior, at sa wakas ay natapos na ito. Balay Ceres kinuha ang kanyang satellite phone at naghahanda upang magpadala ng mensahe, ngunit biglang tumayo ang kapitan ng gwardya. Gamit ang isang pickaxe, malakas niyang sinaksak. Ang nakakainis ay si Balay Ceres ay minamaliit ang sigla ng kapitan. Kung walang mangyayari, magbabayad siya ng buhay niya. Dr. Alan. Nilibing na niya ang bangkay ni Doreen sa yelo. Habang hinahanap niya si Balay Ceres, lumapit ang hepe ng seguridad at sinabi sa kanya, nawawala si Balay Ceres, hindi na kailangang sayangin ang lakas mo sa kanya. Napilitan si Alan na pigilan ang galit niya at ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pagkumpleto ng gamot. Ang pinaka-nakakabahala sa kanya ngayon ay baka mapahamak din si Julia na nasa isolation floor. Kaya humiling siya na ilabas ito ng seguridad. Ngunit agad na tumanggi ang kabilang panig. Ito ay paglabag sa quarantine rules. Hindi na kayang talikuran ni Alan ang ganap na selyadong malaking pinto ng isolation floor. Maaari lamang siyang maghanap ng paraan upang makababa mula sa itaas na palapag.
Madaling gumawa ng malaking butas sa rehas ng sahig si Alan. Madali siyang nakarating sa isolation floor, ngunit medyo hindi angkop ang lugar ng pagbagsak. Ang malaking pinto sa harap ay nakakadena, at nang handa na siyang putulin ito. Nakita ni Sarah ang anino ng isang tao sa kabilang panig. Lumingon siya ng may pagtataka, at biglang lumabas ang isang malaking kamay, at pagkatapos ay lumitaw ang dalawa pang nahawa ang tao. Mabilis na kumilos si Alan at mabilis na pinutol ang kamay na humahawak kay Sarah. Ang dalawang takot na takot ay umatras at tumakbo pabalik sa dating daan. Mabuti na lang at hindi nagasgasan si Sarah. Naalala ni Alan, takot pa rin siya. Walang sino man ang nag-akala na ang mga nahawa ang tao ay magiging ganoon kay-takot. Ang mga pasyente sa isolation ward ay nahawaan na. Kailangan nilang pansamantalang talikuran ang ideya ng pagliligtas ng mga tao at mag-focus sa pananaliksik. Hindi nagtagal, natuklasan din ni Alan na ang virus ay na-implant na ng artipisyal na genetic chain. Ang kanyang pag-iisip ay katulad ng kay Doreen noon. Plano niyang magdagdag ng growth factors para sa mas malalim na pananaliksik. Ang resulta ay nahulaan, mabilis na lumago ang virus. Nagmadali si Alan na gumamit ng likidong nitrogen para ice spray. Nang makita niyang nawalan ng lakas ang virus, may naisip si Alan. Kung takot ang virus sa mababang temperatura, paano kung baba ng temperatura ng katawan ng kapatid niyang si Peter? Mababawasan kaya nito ang mga sintomas ng impeksyon niya. Nang balutan ng ice pack ang katawan ni Peter, bumuti nga ang kanyang kalagayan. Walang duda, tama ang hula ni Alan. Ngunit limitado lang ang maaaring mabawasan. Naalala agad ni Sarah na may laboratorio sa pasilidad na dalubhasa sa pananaliksik. Ang teknolohiya ng pagpapalamig ay maaaring subukan doon. Nang dumating si Alan sa laboratorio ng pagpapalamig, agad siyang nagulat sa tanawin. Mga daga na tahimik na nakababad sa kakaibang likido. Ito ang pinakabagong teknolohiya ng pagpapalamig. Ito lang ang unang pagkakataon na sinubukan sa tao. Ginagamit ang likido ng pagpapalamig upang tumago sa katawan mula sa loob palabas. Maaaring epektibong mapababa ang temperatura ng katawan. Nakita ang buong katawan ni Peter na napuno ng likido. Sarah ay bahagyang natakot. Hindi ba niya kailangang huminga? Kalmadong sinabi ni Dr. Adrian na kailangan lang panatilihin ang oxygen level sa dugo. Hindi mahalaga kung humihinga o hindi. Habang tumatagal, bumababa ang temperatura ng katawan ni Peter. Hindi ko alam kung kaya bang tuluyang mapuksa ang virus sa katawan sa pagkakataong ito. Kasabay nito, ang namamahala sa laboratorio, si Dr. Hiroshi, ay gumagamit ng ibang paraan upang gamutin ang mga nahawaan. Nakita niyang nag-inject siya ng kakaibang gamot sa katawan ng pasyente. Nang mahulog sa pagka-comatose ang pasyente, kumpiyansa siyang umalis sa laboratorio. Tila kontrolado ang lahat, ngunit isang salita mula sa hepe ng seguridad ang nagpataranta sa kanya. Ang investigador na si Baley Ceres, na ipinadala ng punong tanggapan, ay napatay. Agad sinabi ni Dr. Hiroshi na gusto niyang makita ang bangkay. Kung hindi pa siya patay, malaki ang posibilidad na iulat niya sa punong tanggapan ang ginagawa ng pasilidad. Ang nakakagulat ay, malinaw na nasugatan si Baley Ceres ng malubha noon. Bukod pa rito, tinanggal ang kanyang pangginaw, ngunit wala ang kanyang bangkay sa pinangyarihan. Nang maghahanda na ang hepe na hanapin ang mga tao sa malapit, nakita niya ang ilang helicopter na lumapag sa bubong ng pasilidad. Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Hiroshi dahil ito ang reinforcement na ipinadala ng headquarters. Isang pangkat ng mga sundalong armado ang bumaba mula sa eroplano. Lumabas na 2 araw nang walang balita ang headquarters mula kay Baley Ceres. Automatikong na-activate ang rescue operation na ito. Ang pinuno ay isang babaeng nagngangalang Sutton. Sa unang tingin, mukha siyang ganap na walang pinsala. Kumpiyansa siyang sinabi na gagawin niya ang lahat para makipagtulungan kay Alan upang pag-aralan ang antidote sa virus. Ngunit nang sinabi ng kalaban na gusto niyang tumawag, sinabi agad ng ulat sa sentro ng kontrol ng sakit na hindi matutulungan ni Sutton. Napilitan si Alan na umatras at humingi ng tulong sa kanyang assistant. Si Julia ay nakulong sa isolation floor dahil sa kanyang pagiging hindi mapapalitan sa pag-aaral ng antidote. Nag-isip sandali si Sutton at tumango. Pagkatapos, tinawag niya ng pribado si Dr. Hiroshi sa kanyang opisina. Pagkasara ng pinto, nagbago ang kanyang kilos. Malinaw na hindi siya nasisiyahan kay Dr. Hiroshi. Lumabas na ang headquarters ng kumpanya ang nag-utos sa kanya na pag-aralan ang virus at ang antidote. Pero sa lahat ng taon, virus lang ang nagawa, pero walang pag-unlad sa antidote. Ngayon ay maaasahan lang natin si Dr. Alan ng CDC para mapabilis ang pag-unlad ng antidote.
Mukhang naiintindihan ni Dr. Hiroshi si Sutton, kaya nagtanong siya kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang antidote. Sumagot si Sutton ng malinaw, kapag nakuha na ang antidote, lahat ng tao sa pasilidad ay lilipulin. Malinaw na kasama na rin si Dr. Hiroshi para maabot agad ang layunin. Masaya siyang pumayag sa kahilingan ni Alan. Pagkatapos magpahinga, nag-organisa siya ng isang pangkat ng mga sundalo, upang pumunta sa isolation floor para iligtas ang mga tao. Nag-aalala si Alan na may masamang balak sila kaya sumama siya. Hindi tumanggi si Sutton. Nang matapos ang paghahanda ng mga sundalo, sumakay silang lahat sa elevator patungo sa isolation floor. Mabait na ipinaalala ni Alan na ang lakas ng mga nahawaan ay higit pa sa inaakala, ngunit hindi pinansin ni Sutton. Nang dahan-daang bumukas ang pinto ng elevator, sa wakas ay nakarating sila sa infected floor. Mukhang tahimik ang pasilyo, ngunit sa katunayan ay napakadelikado. Maingat na sumulong ang lahat ng sundalo. Sa wakas, nakarating sila sa pintuan ng bulwagan. Dalawa sa kanila ang magkasamang sumugod sa loob. Mabilis na umalingaw-ngaw ang putok ng baril at ungol sa loob. Pagkatapos, isang sundalo ang inilabas ng isang nahawaan. Mabilis na binaril ni Sutton ang nahawaan. Tiningnan niya ang sundalong kakapasok lang sa silid. Napatumba na siya ng ilang nahawaan. Agad na naramdaman ni Sutton na may mali. Mabilis niyang sinenyasan ang lahat na umatras. Ngunit, mas marami pang nahawaan ang humabol. Isa-isang napatumba ang mga sundalo hanggang sa makabalik sila sa kabilang panig ng bakod na bakal. Doon lang nila pansamantalang napigilan ang paghabol ng mga nahawaan. Habang nag-uusap, may isang infected na sumugod mula sa likuran. Mabilis na nasalo ni Alan si Sutton. Pero imbes na magpasalamat, binaril siya nito at tinakot. Bumalik ka na sa laboratorio. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-aaral ng gamot. Hindi na siya nagpanggap. Sa wakas, tinanggal na niya ang maskara. Pero pagdating ni Alan sa laboratorio, nakita niya si Julia. Nagulat siya. Malinaw na nakakulong si Julia sa isolation floor. Paano siya napunta rito? Nakakapagtaka talaga. Pagkatapos ay kumalat ang virus sa katawan ni Julia, dahilan para siya ay mawalan ng malay. Ininiksyonan siya ni Dr. Hiroshi ng kakaibang gamot. Malaki ang pagbabago kay Julia. Nawala ang lahat ng sintomas ng impeksyon sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay ganap nang nawala ang virus sa kanyang katawan. Ngunit sumakit ng matindi ang kanyang ulo, at naging kulay pilak ang kanyang mga mata. Dahil sa sobrang pagiging sensitibo sa liwanag, kinailangan niyang takpan ang kanyang mga mata ng puting tela. Gusto niyang mabilis na masanay sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan. Hindi inaasahan, may ingay sa labas at biglang pumasok ang isang nahawaang tao. Mabilis na kumilos si Julia, lumingon at nagtago sa likod ng aparador. Hindi siya nang ahas huminga ng malalim hanggang sa lumayo ang kalaban. Habang tinatanggal ni Julia ang kanyang takip sa mata, biglang bumalik ang nahawaang tao. Sa takot at gulat, ipinakita ni Julia ang kanyang pilak na mga mata. Hindi inaasahan, ang nahawaang tao ay tila nakakita ng isang nilalang, na mas nakakatakot pa kaysa sa kanya at tumakbo nang hindi lumingon. Ngunit hindi naramdaman ni Julia na maswerte siya, sa halip ay lalo siyang natakot. Sa sandaling iyon, bumalik si Dr. Hiroshi sa laboratorio. Nagmadaling nagtanong si Julia kung ano ang nangyari sa kanyang mga mata. Hindi sumagot si Dr. Hiroshi, tinulungan lang niya itong balutan ang sugat, habang tahimik na umiiyak, na parang natapos na niya ang isang malaking misyon. Nang mahimasmasan na si Julia, inihanda na siya ni Dr. Hiroshi na umalis. Pagkatapos, naglakad sila sa lihim na lagusan patungo sa base. Natuwa si Alan nang makita muli si Julia. Hindi niya akalain na hindi lang siya ligtas, kundi nalipol din ang virus sa kanyang katawan. Ngunit ang mga sumunod na resulta ng pagsusuri ay hindi niya ikinatuwa. Walang bakas ng virus na natagpuan sa katawan ni Julia. Walang rin natagpo ang antibodies, na parang hindi siya nahawahan ng virus. Ngunit ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay totoo. Sa mungkahi ni Dr. Hiroshi, si Julia ay gumamit lamang ng contact lens upang takpan ang kanyang pilak na iris, ngunit hindi niya alam na ang problemang kakaharapin niya ay mas malala pa rito. Sutton, sa opisina ni Dr. Hiroshi, nang hindi sinasadyang makita ang photo album ni Julia, agad niyang nahulaan na ang pagkatao nito ay hindi ordinaryo, lalo na nang makita ang pilak na mga mata ni Julia. Agad siyang nag-utos sa mga gwardya sa pinto, na huwag hayaang umalis si Julia kahit isang hakbang. Maging si Alan na bibisita sana ay hindi pinapasok, malinaw na mas marami siyang alam tungkol sa sikreto ng pilak na mga mata kaysa sa inaakala.
Pagkatapos, muling dinakip ni Sutton si Dr. Hiroshi, at diretsahang sinabing ang kabilang panig ay isang taksil. Bakit mo ginamit ang ganoong mamahaling gamot para kay Julia? Hindi mahalaga ang pagharap sa nalalapit na pagpapahirap. Si Dr. Hiroshi ay hindi natatakot at hindi nagbubunyag ng anumang impormasyon. Malinaw na bukod sa virus at antidote, si Dr. Hiroshi at ang kanyang kumpanya ay nagtatago ng mas malaking lihim kaysa kay Alan sa laboratorio. Sa ngayon ay wala rin siyang gana sa pag-aaral ng antidote. Ang kagyat na gawain ay iligtas muna si Julia, hindi inaasahan na sa mismong sandaling ito. Sa bubong ay narinig ang boses ni Julia, lumalabas na. Si Sutton ay nagkulong lamang sa kanya sa silid tulugan at hindi napansin ang butas sa bentilasyon. Dito, nakita ni Julia ang ilang nahawahan, ngunit parang hindi siya nakita ng mga ito. Nakatulong ito sa kanya para makarating sa laboratorio. Dahil may bantay sa labas, hindi naglakas loob si Alan na tumingala at nagkunwari na walang nangyari. Muli niyang inatasan ang sarili na hanapin si Sutton. Samantala, hahanapin ni Julia si Dr. Hiroshi para maibalik niya ang kontrol sa pasilidad ng pananaliksik. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng pag-asa. Ang taong ito ay tunay na isang siyentipiko, gamit ang mga materyales na available sa laboratorio, pagkatapos ihalo sa isang tiyak na proporsyon. Madaling makagawa ng medyo malaking dami ng pampasabog. Nang handa na ang lahat, sinabi niya sa gwardya na ipaalam kay Sutton. Matagumpay na nabuo ang antidote sa virus. Sa loob ng ilang minuto, dumating siya sa laboratorio. Nang lumapit siya sa microscopyo upang obserbahan, agad na pinindot ni Alan ang detonator. Hindi na rin sila nakita ang resulta. Nagmamadali silang tumakbo palabas ng laboratorio at nagtago sa isang silid. Ngayon ay naghihintay na lang sila ng magandang balita mula kay Julia. Ngunit sa oras na ito, sa loudspeaker ng pasilidad, umalingaw-ngaw ang boses ni Sutton. Hindi nga namatay ang babaeng ito. Bukod pa rito, dinakip nila ang kapatid ni Alan. Pinilit ni Peter si Alan na sumuko kaagad. Hindi makatanggi si Alan. Nang paalis na siya, pinigilan siya ni Sarah. Nalaman niyang ito pala ay isang soundwave laboratory. May sound cannon sa mesa. Ang paggamit nito laban sa kalaban ay magkakaroon ng hindi inaasahang epekto. Kasabay nito, matagumpay na nakarating si Julia sa selda ni Dr. Hiroshi sa pamamagitan ng tubo. Pagkatapos ipaliwanag ang buong plano, inihanda niya ang pagpapalaya, pero sa hindi inaasahan, kinuha ni Dr. Hiroshi ang isang ampule ng pampatulog, at itinurok kay Julia kaya nawalan siya ng malay. Nang magising siya, natuklasan niyang nasa loob siya ng isang sikretong silid. Sa tabi nito, may litrato rin pala na magkasama sina Dr. Hiroshi at Julia noong bata pa sila. Hindi kaya sila ay mag-ama. Ayaw ni Dr. Hiroshi na malagay sa panganib si Julia. Kaya pinatulog niya ito. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng sikretong silid. Ang mga gwardya ni Sutton ay biglang lumitaw at dinakip si Julia. Samantala, si Alan ay mayroon ng sonic weapon, kaya naman, natural lang na mas naging kumpiyansa siya. Lumakad siya ng mayabang papalapit kay Sutton habang nagpapakita ito ng galit na mukha, handang harapin ang magkapatid na Alan. Si Sarah, hawak ang sound cannon, ay biglang lumitaw, at ang mga gwardya ay agad na bumagsak. Habang nagbabanggaan ang dalawang panig, biglang lumitaw ang ilang mga nahawaan. At dala pa nila ang isang naghihingalo, ang Patient Zero. Nawala si Peter. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang maglaban ang lahat. Nagmadali si Dr. Hiroshi na dalhin sina Alan at Sarah sa kanyang opisina. Nang buksan niya ang lihim na silid, hindi niya nakita si Julia. Agad siyang nakaramdam ng masamang kutob. Sa sandaling iyon, dumating ang pinuno ng seguridad upang magbigay ng balita. Sinabi na si Sutton ay inilagay si Julia sa isang kahon para dalhin sa punong tanggapan ng kumpanya ngayong gabi. Nagbago ang ekspresyon ni Dr. Hiroshi at sinabihan si Alan na iligtas muna ang mga tao. Siya naman ay mag-isang pumunta sa dormitoryo ni Sutton. Matapos madaling talunin ang mga gwardya sa pintuan, kinuha niya ang isang steel wire mula sa kanyang relo, at biglang sinakal si Sutton. Kasabay nito, sinimulan ng kapitan at ng lahat ng gwardya ang paglilinis. Ang iilang natitirang gwardya ni Sutton ay nakatulong din kay Alan, at ang iba ay matagumpay na nailigtas si Julia nang ilagay ni Dr. Hiroshi ang ulo ni Sutton sa White Room. Ang krisis na ito ay maaaring matapos na, ngunit walang nakakaalam na isang alon ng mga nahawaan ang dumadaan sa pipeline. Papunta sa pasilidad, malinaw na para sa isang nakakabaliw na paghihiganti sa mga nakaligtas. Sa isang hindi kilalang saradong espasyo, napapaligiran ng mga nahawaan si Peter.
Bawat isa ay bumubuga ng isang bungkos ng itim na likido. Sa bibig ni Peter, ito ay parang isang dosis ng gamot. Si Peter, na sinubukan ng lahat ngunit hindi gumaling, ay mahiwagang nabuhay muli. Mukhang hari siyang umuuwi. Siguradong magsisimula na ang paghihiganti. Ang pinakamalupit para sa mga nakaligtas, na pagtanto na ni Alan ngayon. Kailangan niyang mabilis na ubusin ang mga infected. Hinayaan niyang maglakad mag-isa si Sarah sa pasilyo ng isolation floor. Hindi nagtagal, nahikayat niya ang infected na nagtatago sa dilim. Biglang lumitaw ang mga bantay na naghihintay sa tabi. Nagkaisa silang mahuli ang infected. Inihanda ni Alan na gamitin ito para magsaliksik ng paraan para labanan ito. Habang naghahanda na umalis ang lahat, napansin ni Alan na ang ventilasyon sa pader ay diretso pababa. Hindi maiwasang magtaka, hindi ba't ang isolation floor ang pinakamababang palapag ng pasilidad? Bakit may espasyo pa sa ibaba? Ang tagapamahala ng pasilidad, si Dr. Hiroshi, ay tapat na nagpahayag. Sa totoo lang, may isa pang palapag sa ibaba na ginagamit para sa mga orihinal na sample ng virus, kasama na ang pinagmulan ng insidente ng impeksyon. Ngayong pagkakataon ng Norvalk virus na dumating sa bansang ito. Hindi na rin nagtago si Dr. Hiroshi. Sinabi niya na kailangan ng punong tanggapan ang Norvalk virus at ang kaukulang antidote. Sa loob ng maraming taon, sadyang pinabagal niya ang pag-unlad ng pananaliksik upang pigilan ang mundo na masira ng virus. Ngayon ay nagkalaban na ang dalawang panig, magpapadala ang punong tanggapan ng mas nakakatakot na tao. Kung hindi nila makukuha ang virus at ang panlaban, hindi sila susuko. Agad nagpasya si Alan na sirain ang sample ng virus bago dumating ang bagong puwersa. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang mahalagang problema. Ang mga nahawa ang tao ay nagtipon lahat sa pinakamababang palapag. Kung saan nakaimbak ang sample ng virus, kailangan niyang dumaan sa kanila para makuha ang mga gamit. Nang dumating si Alan sa harap ng nahawa ang tao, nakakakuha lang niya. Naalala niya ang katangian ng virus na takot sa mababang temperatura. Sa tulong ni Dr. Adrian, natuklasan nilang kapag bumaba sa 45 degrees Celsius ang temperatura, ang mga nahawaan ay mahuhulog sa coma. Agad na nagkaroon ng ideya si Alan. Huwag kalimutan na ang pasilidad na ito ay nasa Arctic Circle. Kung puputulin lang ang heating system at pressure, bababa ang temperatura sa loob ng 50 degrees Celsius. Dahil dito, mahuhulog sa coma ang mga nahawaan. Sa ganitong paraan, madali nilang makukuha ang sample ng virus. Ngunit ang tanging disadvantage ay ang tagal ng operasyon. Hindi ito maaaring masyadong mahaba, dahil kahit may mga panukala para manatiling mainit, hindi rin sila maaaring manatili sa malamig na kapaligiran ng matagal. Nang maisuot ni Alan at Julia ang kanilang mga thermal jacket, formal na nagsimula ang matagal na nilang pinakahihintay na plano ng aksyon. Mabilis nilang pinatay ang heating system ng research facility. Agad na bumalat ang malamig na hangin sa buong espasyo. Dumaan sina Alan at Julia sa lihim na lagusan patungo sa pinakamababang palapag. Pagbukas ng pinto, agad silang namangha sa tanawin sa kanilang harapan. Hindi mabilang na mga nahawa ang tao ang nakatayo ng walang galaw, parang mga tuyong bangkay. Ang mapanganib na paglalakbay ay naging napakadali. Maingat na dumaan ang dalawa sa dami ng tao patungo sa cold storage upang itago ang orihinal na virus. Hindi inaasahan na kompleto pala ang mga specimen dito. Mas marami pa kaysa sa imbakan ng control center. Agad na nagpasya si Alan na sirain ang lahat ng virus dito. Limitado ang oras kaya kailangan nilang bilisin, ngunit nagulat si Julia nang matuklasan ang layunin ng paglalakbay na ito. Nawala na ang Norvalk virus, hinanap niya ito sa lahat ng dako, ngunit kakaunti na lang ang natitirang oras, unti-unting gumagana muli ang repair system. Mabilis na hinayla ni Alan si Julia, ang mga nahawa ang tao na comatose, ay nagsimulang magising. Halos dumaan si Alan sa gitna ng maraming tao para lang makalabas ng bodega. Ginamit ni Julia ang isang patpat para harangan ang pinto. Habang papalabas na sila, natuklasan nilang mayroon pang basement dito. Hindi maiwasang magtaka ang dalawa at binuksan ang takip ng basement at bumaba. Hindi inaasahan, ito pala ay isang komportableng sala. Agad na nagulat si Julia dahil ang lugar na ito ay eksaktong katulad ng ayos sa bahay niya noong bata pa siya. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para mag-imbestiga, mas mabuting bumalik muna sa itaas na palapag ng pasilidad. Ang dalawang tao na umakyat sa labasan ay napalibutan ng mga nahawaang tao na pinamumunuan ni Peter. Sa kabutihang palad, ang gene ni Julia ay nag-mutate at may kakayahang natural na sutulen ang mga nahawaang tao.
kaya nakalabas ang dalawa sa pinakamababang palapag. Nagtataka si Alan sa pagbabago ni Julia, ngunit hindi niya rin maipaliwanag, marahil si Dr. Hiroshi lang ang nakakaalam. Naghahanda na silang hanapin siya para magtanong. Nalaman nilang si Sarah ay nahulog sa coma. Dati, siya at si Dr. Hiroshi ay kinokontrol ang heating system sa machine room, ngunit bigla siyang bumagsak at nagkaroon ng matinding kumbulsyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Dr. Hiroshi matapos ay restart ang heating system. Agad niyang inilabas ang mga tao. Si Alan ay labis ding kinakabahan. Mabilis niyang dinala ang babae sa ward para sa full body check-up. Hindi niya alam kung bakit siya nawalan ng malay. Nag-iisa si Julia na naghanap kay Dr. Hiroshi para tanungin kung ano ang nangyari sa sala sa pinakamababang palapag. Tahimik na kinuha ni Dr. Hiroshi ang isang litrato. Ito ay isa pang larawan niya kasama ang ina ni Julia. Hindi niya inaasahan na siya ang tunay na ama ni Julia. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak din. Ang bulwagan sa pinakamababang palapag ng pasilidad. Ito pala ang lugar kung saan tumira si Julia noong bata pa siya. Hindi niya alam na nasa isang research facility siya sa Arctic Circle. Ang balitang ito ay napakabigla para kay Julia. Hindi niya agad matanggap. Sa puntong ito, lumabas na rin ang resulta ng pagsusuri ni Sarah. Hindi niya inaasahan na may bukol pala siya sa batok. Ngayon ay kumalat na ito sa spinal fluid. Mukhang malapit na siyang mamatay. Ngunit si Sarah ay kalmado. Nagpa-opera na siya dati para tanggalin ito, sayang at nabigo. Ngayon, hindi siya takot mamatay, kundi ang hindi magkaroon ng pagkakataong gawin ang mga bagay na makabuluhan. Ngunit hindi agad sumuko si Alan at hinanap si Dr. Hiroshi upang magtanong kung may solusyon, ngunit hindi inaasahang nakita niya ang kalaban sa camera. Surveillance, nakahanap ng clue tungkol sa pagkawala ng Norvalk virus. Naninakaw pala ni Dr. Adrian bago pa siya umalis. Kahit na umalis na siya sa pasilidad, nagpa siya pa rin si Alan na habulin siya upang mabawi ang virus. Kung makalabas ito, magiging isang sakuna ng siglo. Sa puntong ito, hindi na rin niya inalala ang sakit ni Sarah, at dali-daling binuksan ang mapa ng paligid ng pasilidad. Inakala ni Julia na hindi nakalayo si Dr. Adrian. Mayroong isang observation post ilang 10-10 kilometro ang layo, at malamang na doon siya huminto. Hindi nag-aksaya ng oras sina Alan at Julia at nagpa siya agad na pumunta sa observation post para tingnan. Lihim na binuksan ni Alan ang pinto at nakita ang ilaw sa loob ng silid. Pumasok siya at nakita na nagtatago nga si Adrian doon. Sa oras na iyon, ginagamit niya ang walkie-talkie para makipag-ugnayan sa punong tanggapan. Malamang na gusto niyang ibenta ang virus sa kanila. Buti na lang at dumating si Alan sa oras para pigilan ang transaksyon. Pagkatapos ng labanan, matagumpay nilang nakontrol si Adrian. Ang dalawang kumuha ng virus ay paalis na, nang bigla nilang matuklasan ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. May isa rin bang silid pahingahan dito? Sinundan nila ang hagdan pababa sa madilim na espasyo sa ilalim ng lupa. Hindi nila inaasahan na may isang buhay na tao na nakakulong dito. Ang taong ito ay mukhang kakaiba, walang buhok sa ulo at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng pilak na liwanag. Ang bida, si Julia, ay nagulat. Mabilis siyang nagbigay sa kanya ng isang baso ng mainit na tubig, at tinanong kung bakit pilak ang kulay ng kanyang mga mata. Ang lalaki ay walang pag-aalinlangan na dahan-daang ikinwento ang matagal nang nakabaon na istorya. Lumabas na ilang taon na ang nakalipas, ang research facility ay nakabuo ng isang uri ng elixir ng buhay, na makakatulong sa mga tao na magkaroon ng kakayahang magpagaling ng sarili, at hindi natatanda. Ang kapansin-pansing katangian ay ang pilak na kulay ng mga mata. Ngunit hindi alam kung sino ang nagtakda ng patakaran na ang bilang ng mga taong iniksyon ay hindi dapat lumampas sa 500. Ang kawawang lalaki ay ikinulong ni Dr. Hiroshi sa lugar na ito na hindi nasisikatan ng araw. Si Julia ay labis na nalungkot nang marinig ito. Naghanda siyang lumapit upang putulin ang posas nito. Hindi nila inaasahan na aagawin ng kalaban ang sipit at galit na sinabing, habang tumatagal ang buhay, mas maraming nawawala. Ayaw na niyang maranasan ang kalungkutan ng immortalidad. Pagkatapos sabihin iyon, sinaksak niya ang sipit sa kanyang leeg. Nagulat sina Alan at Julia sa kanilang nakita. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik sila sa lupa at nagsindi ng apoy para sa kremasayon. Ang bangkay ng lalaki ay sinunog, at inihagis din nila ang kahon na naglalaman ng Norvalk virus sa apoy. Sa pagkakataong ito, tuluyan na nilang nawasak ang Norvalk virus. Gama ng pakiramdam ng dalawa, ngunit nang bumalik si Alan sa pasilidad,
Nakita niyang muling comatose si Sarah, hindi siya masaya. Sa ngayon, napakawalang katiyakan ng kanyang vital signs. Maaari siyang mamatay anumang oras. Hindi maitago ni Julia ang kanyang nararamdaman at tinanong si Dr. Hiroshi. Bakit niya ikinulong ang lalaking iyon sa silong ng istasyon? Napansin ni Hiroshi na prank kanyang sinabi na sinubukan nitong saktan ng ina ni Julia. Kaya pinarusahan siya ni Dr. Hiroshi ng habang buhay na pagkakakulong. Tungkol naman sa 500 taong nabanggit, sila ang 500 immortal na may pilak na iris. Kinokontrol nila ang punong tanggapan ng korporasyon. Sa biglang paghinto ng tibok ng puso ni Sarah, lahat ay nagsumikap para mapanatili siyang buhay. Nakita ni Dr. Hiroshi ang matinding pagdadalamhati ni Alan at sinabing may isang paraan pa para mailigtas si Sarah. Huwag kalimutan ng kakayahan ng mga immortal na kayang puksain ang anumang virus sa katawan at ayusin ang mga organo, kaya't ang paggaling ng tumor ni Sarah ay hindi problema. Sayang, ang nag-iisang immortal na gamot sa pasilidad ay naibigay na kay Julia, kaya't ang tanging magagawa ay kunin ang kanyang cerebrospinal fluid at ibigay kay Sarah para subukan. Nakakagulat ang resulta, lahat ng mga sukat sa katawan, bumalik sa normal si Sarah, at walang nikititing na bakas ng tumor ang natagpuan. Bagamat hindi naintindihan ni Julia ang prinsipyo, labis siyang natuwa, dahil nangangahulugan ito na kaya niyang iligtas lahat ng nahawaan sa pasilidad. Agad na nagpaalala si Alan. Ang pagliligtas lang kay Sarah ay halos hindi na kinaya ng katawan ni Julia. Ang pag-ulit ng paglilipat ng cerebrospinal fluid sa ibang tao ay isang kalokohan. Sayang ang kanilang pag-aalala sa mga nahawaan. Hindi nila alam na nagsimula na ang mga nahawaan. Naghihiganti sa mga nakaligtas sa pasilidad, at tila tumaas ang kanilang katalinuhan. Marunong pa silang gumamit ng patibong para hulihin ng buhay ang mga nakaligtas. Sa loob lamang ng isang araw, 3 empleyado na ang nawawala. Siguradong nahawaan na sila. Wala nang nagawa si Alan kundi tipunin ang natitirang nakaligtas para hindi sila mahuli kapag nag-iisa. Ngunit ito ang mismong gusto ng mga nahawaan. Nakita silang namomolekta ng malaking dami ng itim na likido. Ibuhos sa hose ng bumbero. Tiyak na isang kakilakilabot na kalamidad ang mangyayari. Ang hose ng bumbero ay biglang nagbuga ng malaking dami ng nahawa ang likido. Ang mga tao sa silid ay hindi makatakas. Walang duda, ang lahat ng mga nakaligtas na ito ay naging mga nahawa ang tao. Sa pasilidad, ang grupo lamang ni Alan at 4 na security guard ang natitira. Dahil wala sila sa quarantine room, nakatakas sila. Lahat ay nag-aalala sa ilang tao lamang. Tiyak na hindi nila mapipigilan ang hukbo ng mga nahawaan. At saka nasa Arctic Circle pa tayo. Mahirap talagang tumakas. Nag-isip si Dr. Hiroshi ng plano. Lahat ay magtago sa isang ligtas na silungan. Gagamitin niya ang sapat na pampasabog para sirain ang buong pasilidad. Pero agad na tumutol si Alan. Ang mga nahawa ay tao rin. Hindi natin pwedeng patayin ang mga inosenteng tao. Ang tanging paraan ngayon ay ang mabilis na pag-aaral ng gamot para sa virus. Ang hindi nila inaasahan ay lihim na kinuha ni Julia ang 2 sample ng Norvalk virus mula sa kanyang bag. Nalaman na ang itinapon sa apoy noon sa observation post ay ang walang lamang lalagyan lamang ng mga sample. Ang isang naunang planong hakbang ay naging napakahalaga. Ginamit niya ang kanyang sariling sample ng virus at immune cells para sa paulit-ulit na paghahambing at pagsubok, at sa wakas ay natuklasan ang paraan upang sirain ang Norvalk virus. Hindi inaasahan na ang antidote sa virus ay matagumpay na na-develop ng ganoon kadali. Bagaman medyo hindi masaya si Alan sa pagtatago ni Julia ng sample ng virus, hindi na siya makapagsalita pa sa oras na ito. Si Sarah, matapos matanggap ang cerebrospinal fluid ni Julia, ay mabilis na gumaling. Sa oras na ito, naisip din niya ang isang mahalagang issue, ang antiviral drug. Para gumana, kailangan ng tiyak na oras. Maaaring subukang ihalo ang gamot sa pampalamig na solusyon. Baka magbigay ito ng di inaasahang resulta. Iniisip nila, gagawin ni Alan at Julia. Ang ideya ni Sarah, susubukan sa mga daga, halos sa isang iglap, nawalan na ito ng kakayahang kumilos. Kasabay nito, mabilis ding nalulusaw ang virus sa katawan. Sa puntong ito, kumuha ang pinuno ng seguridad ng isang aparato. Mukhang spray machine, mas kapaki-pakinabang kaysa sa hiringilya. Lahat ng problema ay nalutas ng dalawang ito. Naghanda sila para hanapin ang mga nahawaan para sa pagsubok ng gamot. Pagkatapos nilang maghanda, tahimik silang pumunta sa pasilyo sa ibaba. Hindi nila inaasahan na ang unang makakaharap nila ay si Peter. Agad na nagsimulang mag-spray si Dr. Hiroshi ng gamot na pampalamig,
Agad na nawalan ng kakayahang kumilos si Peter. Bumagsak siya sa lupa at nagkikirot ng walang tigil, hindi nagtagal. Nagbuga siya ng isang tumpok ng itim na likido mula sa kanyang bibig. Ang kulay ng mukha niya ay bumalik sa normal, hindi ko akalain na ganito kaganda ang epekto ng antidote spray. Sunod, madali na lang. Kapag may nakita akong infected, ay spray ko lang. Karamihan sa mga infected sa pasilidad ay mabilis na bumalik sa normal. Pero kailangan pa rin nilang magpahinga sa kama ng ilang panahon. Kahit nakakagaling lang ni Sarah, pumunta pa rin siya para tumulong. Si Peter naman ay nagising na at nakakapag-usap na ng normal sa lahat. Tuwang-tuwa si Alan habang tinitingnan ng lahat sa paligid. Ang mga pagsisikap niya sa nakalipas na panahon, sa wakas ay nagbunga na. Pero hindi niya ito inaasahan. Isang mas malaking krisis ang tahimik na lumalapit. Nakakuha ng maikling mensahe ang satellite phone ni Dr. Hiroshi. Dahil patay na si Sutton at matagal nang walang balita, magpapadala ang punong tanggapan ng pasilidad ng mga bagong puwersa. Alam ni Dr. Hiroshi na mas malakas ang darating na armadong puwersa sa pagkakataong ito. Mukhang mayroon na siyang paghahanda noon pa. Kinuha niya mula sa aparador ang isang kahon ng mga nakakalat na remote-controlled na bomba at inilagay sa bawat sulok ng pasilidad, kahit ang pinakamababang daanan ay hindi pinalampas. Mukhang gusto niyang sirain ang buong pasilidad, kasama ang mga nanghihimasok at ang tirahan ng mga tauhan. Naisip na rin niya na ito ang sala sa pinakamababang palapag. Ito ay ginawa na may pinakamataas na antas ng paglaban sa lindol. Maaaring matiyak na kapag nasira ang pasilidad, hindi ito gaanong maaapektuhan. Sayang at hindi pa nila ito nagawa. Tumunog na ang alarma ng pasilidad. Hindi ko akalain na ang armadong puwersa ng punong tanggapan ay darating ng napakabilis. Agad na inilabas ni Dr. Hiroshi at Alan ang mga gwardya palabas ng pasilidad. Kailangan nilang magtagal para mailipat ang lahat ng tauhan sa ligtas na lugar. Isang grupo ang dumating sa lugar ng pag-aabang sa labas ng pasilidad. Sa malayo, nakita nila ang napakaraming ilaw na papalapit. Patuloy na pinipigilan ni Dr. Hiroshi ang kanyang hininga, paulit-ulit na sinasabing lumapit pa bago bumaril. Ngunit bago pa siya makapag-utos, namatay ang lahat ng papalapit na ilaw. Tiningnan ng kapitan gamit ang binocular at nakita lamang ang isang snowmobile sa malayo. Walang tao sa paligid, napakakakaiba, naghihinala ang kapitan. Taktika ba nila ito? Kaya dinala nila ang lahat sa likod ng pasilidad. Dito, nakita nila ang isang snowmobile. Napansin ni Dr. Hiroshi na ito ay isang remote-controlled drone at lumapit upang kumpirmahin. Biglang may sumabog, at lahat ay tinamaan ng bomba. Si Dr. Hiroshi ay malubhang nasugatan. Sa puntong ito, nakita nila ang 3 tao na nag-parachute pababa. Napakadaya talaga. Nagmamadaling dinala ni Alan at ng iba pa si Dr. Hiroshi, nasugatan sa kuta ng kanlungan. Sa ngayon, karamihan sa mga nakaligtas ay inilipat na rito. Pinipigilan ni Dr. Hiroshi ang sakit at patuloy na inuutusan ng kapitan na mabilis na pasabugin ang bomba. Ang dumating sa pagkakataong ito ay hindi ordinaryong tao, tila upang patunayan ang kanyang sinabi. Ang huling grupo ng mga nakaligtas ay naghahanda na sumakay sa elevator patungo sa kuta ng kanlungan. Sakto namang nakasalubong nila ang 3 nakaitim na nagparachute. Sa loob lamang ng ilang minuto ng paggalaw ng elevator, ang grupong ito ng mga malas na nakaligtas ay naging tumpok ng mga bangkay. Patay. Ang kapitan ng seguridad sa kuta ng kanlungan ay nakahanda na, ngunit nang pindutin niya ang pindutan ng pagsabog, walang nangyari. Naiisip ko, alam na pala ng 3 nakaitim ang tungkol dito. Pinigilan na nila ang signal ng pagsabog bago pa man sila dumating sa unang hintuan nila. Ang pasilidad ay isang cold storage na naglalaman ng virus. Nakita nilang nawala na ang sample ng virus sa loob. Binago nila ang kanilang target kay Dr. Hiroshi. Hindi ko akalain na ang mga mata niya ay kulay pilak din, kahit na ang nakaitim ay mukhang bata, pero ang tunay niyang edad ay napakatanda na. Kung hindi siya igagalang ni Dr. Hiroshi. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng 3 misyon ng headquarters. Kunin ang virus at ang antidote, dakpin si Dr. Hiroshi, at patayin ang mga natitira. Nang makita ni Alan ang mga bangkay sa elevator, lubos niyang napagtanto ang kalupitan ng mga taong iyon. Pinayuhan siya ng kapitan na huwag magtagal dahil matutuklasan sila ng kalaban sa pamamagitan ng CCTV. Ang paalala ay hindi sinasadyang nagbigay kay Alan ng ideya para sa isang plano. Sa sandaling ito, ang mga nakaitim ay abala sa panonood ng surveillance screen. Pinanood pa nila ang footage mula sa nakaraang ilang araw. Nang makita nila si Dr. Hiroshi na pinapatay si Sutton, kahit na mukhang kalmado siya,
Galit na galit siya sa loob dahil siya ang tunay na anak ni Sutton. Sa sandaling ito, nakita nila sa surveillance screen. Lumabas sina Alan at Dr. Hiroshi sa research facility dala ang sample ng virus. Ngayong gumaling na ang sugat ni Dr. Hiroshi. Talagang malakas ang elixir ng immortalidad, hindi nahulaan ng kalaban kung ano ang plano nila. Kaya naman, palihim silang sinundan. Nakita nila na naghahanda si Dr. Hiroshi na itago ang virus sa loob ng isang selyadong glass tube. Agad na lumapit ang lalaking nakaitim at tinutukan ng baril ang kalaban, ipapasa ang virus. Hindi nila inaasahan na biglang sumuko si Dr. Hiroshi. Direkta niyang inihagis ang virus. Agad na lumapit ang mga tauhan ng lalaking nakaitim, ngunit biglang nabiyak ang yelo at nagkaroon ng malalim na butas. Agad na nahulog sa bangin ang taong iyon nang akmang itututok pa ni Alan ang baril. Nawala na ang nakaitim. Lumalabas na ang lahat ng ito ay bitag na inihanda ni Alan. Sayang at hindi ito maituturing na matagumpay dahil hindi nahuli ang utak. Sa halip, lalo pa niyang ginagalit ang kalaban. Sa pamamagitan ng pag-uusap sa recording, nalaman niya ang kahinaan ni Dr. Hiroshi. Nagpasya siyang maghayganti sa pinakamalupit na paraan. Una, gumawa siya ng insidente sa elevator. Dinukot niya ang anak ni Dr. Hiroshi na si Julia. Ang mga taong nagtatago sa basement ay mabilis na nakatanggap ng isang piraso ng papel. Para iligtas ang tao, kailangan niyang dalhin ang virus sa silid ng pagsubaybay. At kasama rin ang isang daliri ni Julia. Ang kapitan ng seguridad, na pinalaki ni Dr. Hiroshi mula pagkabata, ay matagal nang itinuring siyang ama. Kusa siyang nagpresenta na siya ang gagawa ng transaksyon. Ngunit, ang lalaking nakaitim ay hindi tumupad sa kanyang salita, hindi lang niya hindi pinalaya si Julia, kundi dinakip din niya ang kapitan ng seguridad. Sa pagkakataong ito, tinukoy niya si Dr. Hiroshi, na personal na pumunta. Walang magawa si Dr. Hiroshi, alam niyang, delikado ito, ngunit para sa kanyang anak at sa kanyang pinakamatapat na tauhan. Pumasok din siya, pero hindi niya inaasahan na pagdating niya sa control room. May naghihintay na pala sa kanya na may itinagong pagsubok. Kung gusto niyang iligtas ang mga ito, kailangan niyang lumuhad at ipakita ang kanyang sinseridad. Kahit ayaw ni Dr. Hiroshi, dahil kay Julia at sa kapitan. Lumuhad siya gamit ang dalawang tuhod, pero hindi pa rin ito sapat sa lalaking nakaitim. Sinabi niyang nagsisimula pa lang ang laro. Pagkatapos ay umilo ang mga ilaw sa likod ng control room. Lumitaw sina Julia at ang kapitan ng gwardya, may nakapulupot sa kanilang leeg na kwintas na maaaring sumabog anumang oras. Sinabi ng lalaking nakaitim kay Dr. Hiroshi, isa lang ang pwede niyang piliin na isama. Ang isa ay tiyak na mamamatay, na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Sa isang banda ay ang kanyang tunay na anak, sa kabilang banda ay ang taong pinalaki niya mula pagkabata na parang sarili niyang anak. Ang lalaking nakaitim ay labis na natutuwa, pinindot ang 30 segundong countdown. Mukhang ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Dr. Hiroshi na pahabain pa ito. Nakita ng captain ng guards ang malinaw na sitwasyon at ayaw nang pahirapan pa si Dr. Hiroshi. Gumawa siya ng desisyon para sa kanya sa isang iglap. Ang captain ng guards ay naging isang tumpok ng durog na laman. Galit na sumugod si Dr. Hiroshi at sinipa ito pababa. Dumating si Alan na nakasuot ng itim para tulungan at patulugin siya. Agad na pinatay ni Dr. Hiroshi ang switch ng pampasabog sa kwelyo ni Julia. Sa wakas ay ligtas silang nakatakas, ngunit si Dr. Hiroshi ay nahulog sa walang hanggang sakit. Ang tapat at mapagkakatiwalaang kapitan ng gwardya ay nawala na. Pagkatapos ng pangyayaring ito, lubos na kinilala ni Julia ang kanyang ama, si Dr. Hiroshi. Nalaman niyang hindi siya kinilala ng kanyang ama sa mga nakaraang taon. Upang mas maprotektahan siya, hindi na gaanong masakit ang kanyang naputol na daliri, ngunit walang nakakaalam na ang kapatid ni Alan, si Peter, ay agad na pumunta sa punong tanggapan. Ay kakampi rin ng lalaking nakaitim. Hindi lang niya pinakawalan ang lalaki, binigyan pa niya ng detonator ang kalaban. Talagang nawalan na siya ng konsensya. Pagkatapos, nagkunwari siyang kawawa, at nagbigay ng balita na nakatakas ang lalaking nakaitim. Sa pagkakataong ito, lubos na natakot si Alan. Alam niyang maaaring tumawag ng backup ang lalaking nakaitim anumang oras. Sa huli, nagpasya siyang iwanan ng pasilidad na ito at inutusan ang lahat na mag-impake at magsimulang lumikas. Ibinigay niya rin ang sample ng virus at antidote kay Julia para itago, ngunit nang maimpake na ang lahat at bubuksan na ang pinto para lumabas. Nakita niya ang lalaking nakaitim na nagbabantay sa pinto. Pagkatapos niyang pindutin ang detonator, ang buong pasilidad ay nilamon ng apoy.
Karamihan sa mga tao ay bumagsak sa lupa, walang buhay. Sa kabutihang palad, si Alan ay nakatayo sa gilid kaya hindi siya malubhang nasugatan. Nang tumayo siya, nakita niya ang lalaking nakaitim na dinakip si Julia kasama ang antidote. Ang virus ay nasa kamay na rin niya dahil si Julia ang inapo ni Dr. Hiroshi. Ang misyon ng lalaking nakaitim ay natapos na. Hindi nagtagal, isang military helicopter ang dahan-daang lumapag. Tinulungan ng lalaking nakaitim si Julia paakyat ngunit hindi sumuko si Dr. Alan. Palihim niyang kinuha ang ulo ni Sutton, ang ina ng lalaking nakaitim. Habang abala ang lalaking nakaitim, tumalon siya sa helicopter. Gusto niyang iligtas si Julia ngunit huli na. Wala nang nagawa si Julia kundi ang magpaalam. Isiniksik niya ang virus sa kamay ni Alan, na hindi makapaniwalang tumingin sa langit, habang papalayo ang helicopter. 1 taon na ang lumipas. Hindi pa rin sumuko si Alan sa paghahanap kay Julia. Matapos ang maraming paghihirap, sa wakas ay natagpuan niya ang punong tanggapan bago isagawa ang plano para iligtas si Julia. Nakita ko na minsan ang kapatid ni Peter, mukhang hindi niya alam na nagtaksil ang kabilang panig. Kasabay nito, sa loob ng punong tanggapan, ang grupo ng matataas na pinuno na may pilak na mga mata, ay nakaupo sa paligid ng mesa ng pagpupulong, bakante pa rin ang upuan sa gitna, tila may hinihintay. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng silid ng pagpupulong, at isang babae ang lumapit sa upuan sa gitna, si Julia pala, na matagal nang nawawala.